Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inumpisahan po natin ang ating pagtatalakay sa part 3 ng mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. At ito po ang continuation ng ating pagbabasa sa aklat na isinulat ni Sheikh Amanuddin R. Penjaman na may pinamagatang mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagiging mabiyaya. Ito po ay tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagiging mabiyaya, at ito ay nasaksihan din ng mga sahaba sa kanilang pamumuhay kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po, kabilang din sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagiging mabiyaya, at ito ay nasaksihan din ng mga sahaba sa kanilang pamumuhay kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ang ilan sa mga katibayan. Ang kanyang paglakbay sa Taif kasama si Halima. Nang pumunta si Halima radiyallahu anha sa Makkah na kasama ang kanyang asawa, siya ay sakay ng isang payat at mahinang inahing asno, kaya't napakabagal ito sa pagtakbo. Napakabagal ito na tumakbo. Subalit nang siya ay nasa daang pauwi na sa nakalong-kalong ang sanggol na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumigla ang inahing asno na kanyang sinasakyan. Tumakbo ito ng napakabilis at napag-iwanan ang mga lahat ng mga kasabay na nakaangkas sa kanilang mga sasakyang hayop. Ang pangyayaring ito ay labis na pinagtaka ng kanyang mga kasamahan, at sila'y nagtanong at namangha, "Hindi ba iyan ang asnong napakabagal na sinakyan mo papunta sa Makkah? Bakit ngayon ay napakabilis na nauunahan mo pa kami?" Isinalaysay sa kanila ni Halima radiyallahu anha ang iba pang nabago sa buhay niya magmula nang mapasa kanya ang ulilang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniya, dati-rati ay halos walang lumalabas na gatas sa kanyang dibdib, at ang kanyang anak na maliit ay lagi na lamang umiyak sa tindi ng gutom. Ngunit nang kanyang isinubo ang kanyang dibdib sa sanggol na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay masaganang dumaloy ang sariwang gatas mula sa kanyang dibdib, kaya busog na busog sa gatas ang batang ulila, pati na rin ang kanyang sariling anak. Tagtuyot noon sa lupaing paninirahan ng kanilang lipi ang liping Banu Saad, subalit nang makamit ang karangalang magpasuso sa sanggol na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging mabiyaya ang kanilang lupain at ang kanilang hayupan. Ang kwento ni Mabad, noong nag-hijrah ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunta sa Madina, kasama niya si Abu Bakar as-Siddiq, ay dumaan sila sa isang matandang babae sa isang maliit na bahay sa gitna ng disyerto. At sila ay nagtanong sa kanya kung mayroon ba silang mabibili na pagkain mula sa kanya, ngunit kanyang sinabi na wala, at nakita ni propeta ang isang tupa sa dulo ng kanilang bahay, at kanyang sinabi, "Ano ang kwento ng tupang yan? Bakit siya nag-iisa dyan?" Sabi ni Ma'bad, "Ang tupang iyan ay mahina, kaya siya ay naiwan at hindi siya makasama sa kanyang mga kasamang tupa." Sinabi ng propeta, "Maaari ko ba siyang kuhanan ng gatas?"
Sabi niya, kung mayroon kang makukuhang gatas ay subukan mo. At nanalangin ang propeta at kanyang hinawakan ang tupa at lumabas ang gatas mula sa tupang yaon at humingi siya ng lalagyan ng gatas at nilagyan niya ito at uminom sila at nabusog at nilagyan niya ulit ang lalagyan ng gatas hanggang sa ito ay mapuno. Ang labanan sa Khandak. Naikwento ni Jabir radhiyallahu anhu noong araw ng Khandak habang naghuhukay ang mga sahaba kasama ang propeta ay pumunta siya sa kanyang bahay at sila ay naghanda at ng kanyang asawa ng pagkain para sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At noong pumunta na sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang tinawag ang iba pang mga sahaba. Nagulat si Jabir dahil ang pagkain na kanilang inihanda ay kasya lamang sa 2 o 3 tao. Ngunit nung kakain na sila ay hinawakan ng propeta ang lalagyan ng pagkain at pinakain ang lahat ng mga sahaba na mahigit sa 1,000 na sahaba at sila ay nakakain lahat at nabusog at ang pagkain na inihanda ni Jabir ay hindi na nabago sa kanyang lalagyan. Ito ay ayon sa naiulat ni Bukhari at Muslim. Ang hinanda ni Abu Talha at kanyang asawa na pagkain para sa kanya. Naikwento ni Abu Talha na isang araw ay kanyang sinabi sa kanyang asawa na si Sulaim, napansin ko na mahina ang boses ng propeta sallallahu alaihi wasallam na para siyang nagugutom. Mayroon ka bang pagkain na pwedeng ihanda? Sinabi ng kanyang asawa na mayroon at kanyang inutusan si Sulaim na puntahan ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang hinahanda ang pagkain at nung nakita siya ng propeta ay kanyang sinabi, "Pinadala ka ba ni Abu Talha?" Sabi niya, "Opo, propeta ng Allah." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ba ay para sa pagkain?" At kanyang sinabi, "Opo, para sa pagkain." Tumayo ang propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang tinawag ang mahigit 70 sahaba at agad na sinabi ni Sulaim kay Abu Talha ang ginawa ng propeta at sila ay nagulat dahil ang pagkain ay para sa 2 o 3 tao lamang. At pagdating nila sa bahay ni Abu Talha ay kinuha niya ang lalagyan ng pagkain at kanyang pinaunang pakainin ang mga sahaba hanggang sa lahat sila ay nakakain at nabusog. Ito'y naiulat ni Muslim. Ang kanyang propesiya sa naunang mga kasulatan. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ito'y nakasulat sa Deuteronomeo chapter 18 verse 17 to 18. Marami ang mga Kristiyano ang naniniwala na ang propesiya na ito ni Moises ay para kay Jesus. Ngunit kagaya ng lilinawin natin, ang propesiya na ito ay hindi umaangkop sa kanya, datapwat ito ay higit na karapat-dapat kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinulaan ni Moises ang mga sumusunod, isang propeta sa gitna ng mga kapatid ng mga Israelita. Nang sinabi ang mga salitang ito, ang kinakausap ay ang mga Israelita at ang pinakatanyag na mga kapatid ng mga Israelita, mga inapo ni Abraham mula sa kanyang ikalawang anak na si Isaac at ang Ismaelita na mga inapo ni Abraham mula sa unang anak na si Ismael.
Ayon sa Hebreo Dictionary of the Bible, ang salitang kapatid ay ang pagbibigay katauhan sa isang pangkat na mga lipi na itinuturing na malapit na mga kamag-anak ng mga Israelita. Propeta na gaya ni Moises. Ang pagkasilang kay Propeta Moises at Muhammad ay parehas na normal na nagmula sa nanay at tatay, ngunit ang pagkasilang kay Jesus ay himala dahil siya ay nagmula lamang sa kanyang ina na walang ama. Si Propeta Moises at Muhammad ay nag-asawa at nagkaroon ng pamilya, ngunit si Propeta Jesus ay hindi nagkaroon ng asawa at pamilya. Ang misyon ni Moises at Muhammad ay bilang propeta, ngunit si Jesus na paniniwala ng mga Kristiyano ay anak ng Diyos at mayroong pagka-Diyos. Ang pagkamatay ni Propeta Moises at Muhammad sallallahu ay parehas na karaniwang kamatayan, ngunit si Jesus sa paniniwala ng mga Kristiyano ay ipinako sa krus. Ilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa bibig ng propeta. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, siya ay hindi nagsasalita ng ganang kanyang sarili, bagkus ang kanyang salita ay mula sa Allah. Ito'y nakasulat sa Surah An-Naml verse 3. Ang pagbanggit ni Propeta Jesus sa pangalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Quran. Sabi ng Allah, noong sinabi ni Isa o si Jesus na anak ni Maria o Maryam o angkan ni Israel, tunay na ako ay sugo ng Allah sa inyo na pinatutunayan ang anumang dumating na nauna kaysa akin na Taura at nagbibigay ng magandang balita at tumitestigo sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y may batayan ayon sa banal na Quran, ang pagsaksi sa kanya ni Najashi na hari ng Habasha, Ethiopia. Dahil sa pagpapahirap ng mga hindi mananampalatayang Quraysh sa mga Muslim sa Makkah ay inutusan sila ng propeta na maghijra sa Habasha dahil ang hari doon ay isang Kristiyano na siya ay makatarungan. Ang mga Quraysh naman ay nagpadala ng kanilang mga tao upang hingin kay Najashi ang mga sahaba, ngunit pinatawag niya ang mga Muslim sa harap ng mga Quraysh at sila ay tinanong niya at nagkaroon sila ng talakayan. Sinabi ng mga sahaba, dumating sa amin ang isang propeta na siya ay kilala namin sa kanyang pagiging tapat at kilala din namin sa pagiging mabuting angkan at inutos niya sa amin ang sumamba lamang sa nag-iisang Panginoon na siya ang Allah at magsagawa ng sala at zaka, kawanggawa at pag-aayuno. At binasa ng isa sa kanila ang Quran sa harap ng Najashi. Hindi napigilan ni Najashi na umiyak at kanyang sinabi, "Wallahi, yan ay katulad ng mensahe ni Propeta Moises." Ilan sa mga kanyang mga himala, kabilang din sa mga katibayan ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga hindi mabilang na mga mahimala, at ito ay nasaksihan ng kanyang mga kasamahan at maging ang ilan sa mga hindi mananampalataya ay kanila itong nasaksihan. At ito ang ilan sa kanyang mga himala. Ang paglalakbay sa gabi at pag-akyat sa langit. Ilang buwan bago ang paglipat mula sa Makkah patungo sa Madina, dinala ni Allah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang gabi mula sa dakilang masjid sa Makkah hanggang sa masjid ng Al-Aqsa sa Jerusalem. Ilang buwang paglalakbay ng 1,230 kilometers para sa isang caravan.
Mula sa Jerusalem umakyat siya sa kalangitan hanggang sa makaharap si Allah at sinaksihan ang dakilang tanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadan rasulan wa bil islami dinan. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. At bilang pagpapatuloy po sa ating binabasang aklat na may pinamagatang mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Una, ang propeta ay inilarawan ang mga karaban na kanyang nalampasan pabalik ng Makkah at sinabi kung saan sila ay tungkol sa kung kailan sila inaasahang makakarating sa Makkah at ang bawat isa ay dumating gaya ng pagkakasabi at ang mga detalye at tulad ng inilarawan niya. Ikalawa, hindi siya kailanman nakikilalang nakarating na sa Jerusalem. Gayunpaman, inilarawan niya ang Mosque Al-Aqsa sa mga nag-aalinlangan katulad ng isang saksi. Sinabi ng Allah, kataas-taasan sa kanya na nagdala sa kanyang lingkod ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi mula sa Masjid at Al-Haram patungo sa Masjid Al-Aqsa na yaong mga kapaligiran ay pinagpala namin upang ipakita sa kanya ang aming mga tanda. Katiyakan siya ang nakaririnig, ang nakakakita. Ito'y nakasulat sa Surah Al-Isra verse 1, ang kwento ng pagkahati ng buwan. Ang mga taga-Makka ay humiling ng isang himala mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipakita sa kanyang pagkatotoo, kaya siya ay nanalangin sa Allah at hinati ng Allah ang buwan sa dalawang hiwalay na mga bahagi at pagkatapos ay muli itong pinagsama. Ang mga hindi naniniwala
ay kanilang sinabi na ito ay isang dakilang salamangka at sinabi ng iba sa kanila na tanungin ninyo ang mga paparating na mga karaban mula sa labas ng Makkah sa kanilang pagdating kung ito ay nasaksihan nila at ito ay kanilang ginawa na pagdating ng mga ito sa grupo ng karaban sa mula sa labas ng Makkah sa kanilang pagdating kung ito ay nasaksihan nila at ito ay kanilang ginawa sa pagdating ng mga grupo. Ito ay nakasulat ayon kay Bukhari. Sabi ng Allah, ang huling oras ay malapit na at ang buwan ay nahati sa dalawang bahagi. At kung nakakita sila ng isang himala, tumatalikod sila papalayo at nagsasabi, nagdaang salamangka. At tinanggihan nila at sinunod ang kanilang mga hilig. Subalit para sa bawat bagay o gawain ay may karampatan na karapat. Ito'y nakasulat sa Surah Al-Qamar verse 1, ang pagpapagaling sa mga karamdaman. Ang pagpapagaling kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Noong si Abu Bakar at ang propeta ay nasa loob ng kuweba ng Taur, habang ang propeta ay nakatulog at tinuklaw ng ahas si Abu Bakar, tiniis niya ang sakit dahil ayaw niyang magising ang propeta at dahil sa sobrang pawis niya, pumatak ito kay propeta na nagising siya. At noong nakita ito ng mahal na propeta ay kanyang ginamot agad at nawala ang kanyang sakit at parang walang nangyari kay Abu Bakar. Pagpapagaling kay Abdullah ibn Atik radhiyallahu anhu. Si Abdullah ibn Atik ay nabali ang kanyang binti at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagaling ito sa pamamagitan ng pagpahid ng kanyang kamay sa ibabaw nito. Sinabi ni Abdullah na parang walang nangyari dito. Ang taong nakasaksi sa himala ay isa pang kasamahan si Bara ibn Azib. Pagpapagaling kay Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sa panahon ng Khaybar, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagaling ang masakit na mga mata ni Ali ibn Abi Talib sa harap ng isang buong hukbo. Ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang mga kamay. Sa araw ng kasunduan sa Hudaybiyah, ang mga tao ay walang maiinom na tubig o magagamit sa paghugas maliban sa isang maliit na palayok ng tubig. Pagkatapos inilagay niya ang kanyang kamay sa palayok at nagsimulang dumaloy ang tubig sa kanyang mga daliri. Ang lahat ay uminom at naghugas mula sa tubig na ito noong araw na iyon. Ito'y ayon kay Bukhari. At dito po natin pasamantalang pinuputol ang ating pagbabasa at ito po'y pagpapatuloy natin insyaAllah. Salamat po. Jazakallahu khairan sa mga sumabaybay. Ito po yung lingkod, Insan Walid, dito sa programang BSM, Boses ng Social Media. Alhamdulillah.